Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat and welcome sa ating Midday Boost program. Ngayon pong araw ng Friday. And we are preparing ourselves na rin this coming weekend para sa ating Lord Supper. And talking about yung Lord Supper, alam niyo po na ang Lord Supper ay isang sumpaan. And pinag-uusapan natin yung word na sumpaan sa buong week na ito since nung nakaraang Sunday. And yung iba sa inyo, you are claiming yung pangako ng Diyos in exchange of something na gusto ninyong bitawan sa inyong buhay or gawin sa inyong buhay. And we are talking about yung example ni Jacob, 'di ba? And alam niyo po kung ano yung nangyari since Monday until yesterday. Pinag-usapan natin itong kambal na to na nung lumalaki sila, gumawa sila ng agreement. Naalala niyo po yung time na sabi pa ni Jacob sa kapatid niya, okay, sumumpa ka muna na ibibigay mo sa akin yung birthright mo or yung karapatan ng pagkapanganay. Basically, yung blessing. And then what happened? Ikukwento ko na lang, ang haba po kasi ng story. Maybe pwede niyo siyang basahin sa bahay ninyo. So ano pong nangyari nung time na tumanda na si Isaac, yung tatay nila? Nung tumanda na yung tatay nilang si Isaac, ang nangyari is, nabulag siya. Okay? Tandaan niyo po yung agreement ng palitan ng birthright is nangyari lang between Jacob and then Esau. Hindi involved yung tatay nila doon. So, walang alam yung tatay na gumawa na pala sila ng agreement or ng sumpaan na mapupunta yung blessing kay Jacob. So, walang alam si Isaac sa nangyayari. But anyway, to cut the long story short, nabulag siya. And then, alam niya nang malapit na siyang mamatay. So, ibibigay niya na yung blessing supposed to be kay Esau. And nung nalaman yun ni Jacob, so anong ginawa? Nagplano siya, so on and so forth. Naalala niyo po na si Esau, balbunin siya. So, nung tinawag niya si Esau para i-bless, ang lumapit is si Jacob, pero nagpanggap siya. Bakit? Kasi nga, gusto niyang makuha yung blessing. And then, naglagay siya ng balbon kasi nga mabalbon si. And then tinanong si ni Isaac, sino tong taong ito? Sabi niya, ako si Esau. Bakit? Yung balbon is kay Esau, pero yung boses ay kay Jacob. Kasi nga, basically, nandadaya si Jacob. And then, ano nangyari? Yung time na binibless na si Jacob, binibless na siya ng tatay niya. After ng blessing, dumating si Esau. And then pagdating ni Esau, hihingiin niya yung blessing, pero naibigay na yung blessing doon sa kambal niya. Then tingnan natin kung ano naging reaction ni Esau. Pagkarinig nito ni Esau, umiyak siya ng labis. Sinabi niya, Ama, basbasan niyo rin po ako. Pero sumagot si Isaac, niloko ako ng nakababatang kapatid mo at nakuha na niya ang basbas ko na para sana sa iyo. Sinabi ni Esau, pangalawang beses na ito na niloko niya ako. Kaya pala Jacob ang pangalan niya. Kinuha na niya ang karapatan ko bilang panganay at ngayon kinuha pa niya ang basbas na para sa akin. Pagkatapos nagtanong siya, Ama, wala na po bang natitirang basbas na para sa akin? Dito po, si Esau, masyado siyang pa-victim. Bakit? Hindi po ba siya yung una na nagbaliwala? Hindi po ba siya yung nagsabi na aanhin? Bakit ngayon para ang importante kuno ng blessing para sa kanya? And diyan na tayo papasok sa title natin today. 'Di ba yung title natin is Pinakamalaking Problema ng Tao. Ang pinakamalaking problema ng tao is binibigyan lang ng halaga yung something or someone pag wala na. Ganyan yung tao. Ma-appreciate lang yung parents pag wala na yung parents. Ma-appreciate lang yung asawa
pag wala na yung asawa. So, laging ganyan. Ma-appreciate lang yung bagay-bagay nung wala na. Katulad dito ni Esau. Sumumpa siya na kay Jacob na lang. Pero siyempre, nung time na yon para sa kanya balewala. Pero sa time na nawala niya na talaga, anong nangyari? Doon niya nalaman yung halaga. Actually, yung totoo po, nawala yung blessing, hindi yung time na yan. Nawala yung blessing nung pinagpalit niya sa pagkain, sa material, yung spiritual. And dito, tingnan nyo pa yung, to finalize itong verse, sabi dito, kinapuutan ni Esau, si Jacob, dahil sa basbas na binigay ng kanyang ama kay Jacob. Sinabi ni Esau sa kanyang sarili, malapit nang mamatay si ama. Kapag namatay na siya, papatayin ko si Jacob. So dito natin puputulin, okay? Next week ipagpapatuloy na natin yung kwento dito kasi may patayan ng magaganap. Pero dito tingnan ninyo po, in the end of the day, kung may kasalanan. Yes, may kasalanan rin si Jacob kasi hindi niya kailangan gawin na mandaya, manloko, so on and so forth. Pero ano nangyari? Kapag yung tao minsan nagkakamali, hindi niya ina-acknowledge yung mali. Minsan maghahanap siya ng ibang tao na dapat niyang sisihin. Ba't galit ka? Ikaw naman yung umpisa na nagbaliwala ng blessing na yan. So sana po nakarelate kayo sa story na to. Huwag niyo pong pahalagahan yung something or someone pag wala na. Marami po na tsaka lang nila binigyan ng importansya yung kaluluwa nila nung time na yung kaluluwa nila nasa impyerno na. Huwag mong antayin na nandun ka na para malaman mo yung importansya ng kaluluwa mo kasi huli na yung lahat. Huli na lahat kay Esau, wala nang magagawa kasi napasa na yung blessing. So this coming weekend, huwag niyo pong kalimutan, meron kayong chance na i-renew yung vow or yung covenant ninyo sa Panginoon. So magkita-kita po tayo ngayong weekend na ito and pagpalain po kayo ng Diyos. Sa Monday, pagpatuloy natin ito. Meron ng patayan na nagaganap, so ano yung magiging next story sa buhay ni Jacob. Pagpalain po kayo ng Diyos.